Guys, good morning once again. So, andito na naman ulit ang sawerang pobre. So, ito, makikisaw-saw ulit tayo. So, hindi pa tayo nakaget over doon sa in-announce ni Joy na siya ay nasa top 5. Ito na naman ulit tayo. Grabe, sobrang pakilig sa love team. Sobrang na tong dalawa na to ha. Sobrang na tong dalawa na to. Grabe. Naku, nakakayanan nyo pa ba, guys? Nakakayanan nyo pa ba yung mga kilig overload, 'di ba? Sino ba naman hindi kikiligin? Grabe. Alam mo tayo mga lola. Alam mo guys, napansin ko sa mga viewers ko, yung mga edad, nako naman, mga kasing lola ko na. Grabe. Alam mo, ito yung naitutulong sa atin. Ito yung advantage ng mga love team ng Kalingap. Kasi may sa atin malaki ang impact sa buhay natin. Kasi imbis na magmukmuk tayo diyan, kasi syempre matatanda na. Alam niyo yung buhay ng matatanda, di ba? So, imbis na magmukmok, magproblema, mag-isip na kung ano-anong mga problema, ito, nalilibang tayo. At nababalikan natin yung mga panahon na tayo, mga bata pa. Pero grabe guys, no, napaka-unfair naman. So, dumaan din tayo sa pagiging teenager. Dumaan din tayo sa ganyang edad. Pero bakit hindi natin naranasan yung ganyan? Bakit sila lang? Grabe, no? So, kaya kahit balikan man natin yung teenage life natin, yung nakaraan natin, wala naman tayong babalikan. Sino guys? Sino ba dito yung may ganyang, babalikan na kilig na kilig? So, ayun, hanggang sa panonood lang tayo, makinig, grabe. So, alam mo nyo guys, nung pinapanood ko yan, nako, yung pangako sumakit, kasi hindi na yan tumikom. Naka-smile talaga lagi yan. So, sino ba naman ang hindi kikiligin sa mga ng Danjoy na to? Grabe, no? So, alam nyo guys, grabe talaga. Sana nga. Siyempre, advance dapat mag-isip. Okay? So, pag nag-iisip tayo, dapat advance. So, ngayon, nako, milya ng layo ng aking imagination. Okay? Sabi ko nga ngayon, ang aabangan ko, una, yung white na, syempre, pag nag-duty na si Joy. At mas na-excite ako doon sa imagination ko na trahe dibuhan na white ang susunod. O, di ba? So, sino yung agree sa akin? Sino yung agree sa akin diyan? So, ano pa yung dapat nilook forward natin? So, dapat yung ganyan na. So, kung talagang mangangarap lang din naman tayo para sa dalawa, naku, i-advance na natin. Doon na tayo sa pinakamalayo. So, yan na yung ngayong imagination ko. Sabi ko nga, ay, naku, dalawang puti ang aabangan ko. Di ba? So, sana magkatotoo. Tsaka guys, no, alam nyo, nung si Medit nasa Kalingap, suportado naman natin sila ni Dan, di ba? Pero hindi naman natin inaano yung isa, di ba? Pero iba talaga kasi yung pag nakikita natin yung dalawa, iba yung mararamdaman mo Yung parang iba yung kilig, iba yung aura, basta iba. Yung parang iba talaga yung makikita mo sa iba yung makikita natin sa kanilang dalawa, na parang may something, no? May something na di mo ma-explain. Hindi ko alam kung paano ko expression. Basta may something talaga dito sa dalawa na kakaiba. So, parang tingin ko perfect match silang dalawa. Halimbawa mo talaga, no? So, di ba naniniwala naman tayo na lahat tayo is may binibigay talaga ang Lord. So, who knows, di ba? Sila talaga yung nakatakda in the future, no? Grabe. Sobra-sobra na talaga ako mag-isip, no? So, gano'n na yung imagination ko ngayon. Gano'n na lumakbay ang aking isip para sa dalawa. Actually, gustong-gusto ko yun. So, sana nga. Tsaka yung pag, alam naman natin na si Joy is bata pa. Kumbaga si Dan is talagang matured na si Dan. Pero, para sa akin kung ako yung babae, yung gustong-gusto ko yung ganyang age gap nila. Kasi parang feeling ko pag sila nagsama, parang baby si Joy. Parang ang sarap niyang i-baby, no? may mga babae kasi no, parang ang sarap i-baby. Yung parang bagay na bagay, i-baby ka man, bagay na bagay ka, 'di ba? Bagay ka maging baby. So, yun, yung parang
Parang ang sarap, yung parang ang sarap may makasama sa loob ng bahay na gano'n yung style nila, yung parang parang ang sarap lang nila magsama. Naku, sana nga itong imagination ko talaga magkaroon ng ano, maging ano ang tawag no'n, sana maging totoo, para hindi lang talaga imagination, 'di ba? So, aabangan ko talaga 'yan. So, naku, tutututukan natin yung buhay nitong dalawa na 'to, yung journey ng love team nila na sana nga hindi lang dito sa pakiligin tayo. So, sana makita natin in the future na may maganda nga talaga silang future. So hindi lang sa mga trabaho nila, maging professional sila. So sana makita pa din natin sila hanggang doon sa dulo na malay mo sila na nga talaga yung bumuo ng family. O di ba ang saya? O, nako, sa panahon pa naman ngayon, parang halos poproblemahin mo na lang. So kung ganito ba naman yung makikita mong mga tao, laging good vibes, laging positive sa buhay. Alam mo yung ano, yung palangiti ka, malaking advantage din yon. Tsaka parang nakakaano din sa oras, 'di ba? Sabi nga ng iba, yung parang ang sarap tingnan ng tao na palangiti. Pero ako hindi ako palangiti. Palangiti din ako kaso may sira yung ipin ko kaya ngayon ako hindi pa tayo makangiti. Kaya inggit na inggit ako sa ngiti ng dalawa. Ang sarap tignan, ang sarap panoorin ng ngiti. Sabi ko nga sa inyo, doon pala sa mga ngiti, mai-in love ka na, di ba? Tapos yun na nga guys, napansin ko no, bagay na bagay si Joy sa suot niya. Aminin. Ang ganda ng ganda ng suot niyang damit. Bagay na bagay, no? Tapos ang puti pa niya, ang kinis. Yung parang sabi ko sa inyo, hinahangaan ko si Joy Manamit. Alam niya dalhin yung pananamit. 'Di ba? Ang sarap tingnan. Yung parang marunong siya. Marunong siya manamit, pumili kung ano yung nababagay para sa kanya. Tsaka yung beauty ni Joy, hindi na kailangan mag-effort, 'di ba? So may mga babae kasi na gumaganda pag marami tayong ina-apply diyan, 'di ba? Siya kasi na maganda na siya eh, wala man siyang application sa mukha, maganda na siya. Mag-lipstick lang siya. Okay na kahit na nga hindi mag-lipstick eh, maganda naman yung lips niya eh, 'di ba? Nako, parang lahat na yata nakikita ko kay Joy. Nako, gwapo-gwapo pa naman ni Dan. So talagang bagay na bagay sila. Yung parang nako, ang sarap talaga suportahan itong dalawa hanggang dulo, 'di ba? So yun na nga guys. Ano pa ang mga susunod? So paano pa ulit tayo pakikiligin ng dalawa na to? Nako, kaabang-abang talaga, kaabang-abang yung mga eksena. Talagang mapapatuto ka. Talagang lagi kang mag-aabang kung ano yung parating no. Nako, grabe. Talaga itong director ng Kalingap magaling. Sobrang galing mag-direct sa mga love team niya, sa mga angels niya, 'di ba? So kaya sa Kalingap wala ka nang hahanapin pa. Lahat andito na. 'Di ba? Kumpleto na eh. May Taylor serye kinaabangan, ilang love team yan na nagpapakilig sa atin, 'di ba? May mga pabahay. Basta ang saya, 'di ba? Napakasaya. So wala. Kaya nako yung mga kumukontra pa rin diyan, ako, problema nyo na yan. So, hindi kayo makontento. So, kami kontento na kami dito sa lahat ng mga nakikita namin. Sa lahat ng mga sinusuportahan namin. Tayo dito. Kontento na kami. So, saya-saya na namin. O, tignan mo yan, bumabata tayo, di ba? So, para tayo nagiging angel. So, malay mo, ako hindi magtagal. Party na tayo ng mga angel. So, dapat i-ano din natin yan na magaganda yung mga angels natin. So, dapat tayo mga lola gumanda rin, di ba? So, yun. Basta, yun, ang saya-saya talaga. So, sabi ko nga, sana tuloy-tuloy sila. Di nila maisipan mag-back out, di nila maisipan magpasulsol, magpawakwak. Nako po, kumusta na kaya yung mga nawakwak?
Alam mo nyo, gusto ko din magkaroon ng update sa kanila. So, syempre, alam naman tayo mga chismosa, mga pakialamera tayo. Nako, lahat ng mga kasuluk-sulukan dyan, gusto natin pakialaman, gusto natin sausawan. So, ganun tayo. Eh, syempre, naging part sila ng Kalingap. So, gusto naman natin makumusta. O, malay mo nga talaga, mas gumanda yung buhay nila ngayon, di ba? So, wala naman masama doon. So, andito lang naman tayo sumusuporta. Pero minsan may mga pagkakataon na sayang. So, nakikita natin na may future sana sila, kaso sinasayang nila, di ba? So, sana prayer natin na mas naging maayos yung buhay nila ngayon, na pumili nila ang umalis, di ba? So, may mga tao kasi na nagpapadala sa mga wakwak na kung tutuusin, isa lang naman ang aim, isa lang naman ang goal ng mga yan eh. Yung mga nag-ikot-ikot dyan na parang aswang na gustong gustong mangwakwak views. Siyempre, noong mga nasa Kalinga pa, mga sikat sila, di ba? Sikat, pinapanood ng marami. Ngayon, winawakwak nila, nag-expect sila na hahabulin yung winakwak nila. Hindi nila alam na ang sinusuportahan is yung Kalingap, di ba? So, part, yung mga ano na yan na nandiyan, siyempre, so ngayon, tinatanggal nila. So, sana nga, wish natin na maging maganda rin yung buhay ng mga nawawakwak. So, sana itong mga angels na do, wag sila magpapadala sa mga sumusulsul dyan, di ba? Yung may mga gustong, alam nyo na, may mga gustong manira, di ba? Para mapunta sa kanila. So, sana maging ano sila, maging matatag, tsaka alam nila yung focus nila. So, tsaka may mag-isip naman sila eh. Alam na nila yun. So, sana ganun sila ka-firm na hindi lang, kasi kung tutusin, nakukuha na rin naman nila lahat eh. 'Di ba? Dito sa Kalingap na naka-stay sila dito. So, ano pa ang hahanapin nila? Nakukuha din naman na nila lahat. 'Di ba? So, kaya dapat wag na magpasulsul. Mag-stay na lang. Tsaka tignan na lang yung tignan kung paano nagsimula. At ngayon kung paano nila naabot yung ganitong buhay. So, doon pa lang makontento na, di ba? So, mag-focus na lang sila sa goal nila. Na wala naman talaga iba na silang goal kundi ang makapagtapos. So, pag makapagtapos na sila ng pag-aaral, syempre malaya na sila. So, nasa kanila na lang yun kung paano nila balikan yung mga tumulong sa kanila, di ba? So, tapos na. So, kaya wag magpapa-apekto sa ngayon kasi nakasalalay yung future nila eh. Nakasalalay yung kinabukasan nila dito. So, napakaswerte nga nila dahil may mga nagpapaaral na hindi na yung magulang nila yung nagkakanda. Hirap-hirap dyan, nagkakanda kuba-kuba, maghanap ng pera para mapag-aral sila, di ba? So, samantalang yung mga magulang natin, grabe, nagtutulsak-tulsak dun sa putik, di ba? Lahat na ginagawa para lang mapag-aral tayo. Samantalang sila o pati magulang natutulungan. So, ano pa bang hahanapin? Di ba? So, kaya bakit kailangan pa ba magpasulsol? Kailangan magpawakwak. Tsaka ang dami naman kung gusto talaga tumulong ng mga nagwawakwak. Ang dami dyan sa labas. Bakit ang kukunin yung sa loob ng Kalingap? Kasi alam nila na ang dito sa loob ng Kalingap sikat. Madaming views. So, yun lang yun. Kadami-dami naman sa labas eh. Kung yun talaga ang gusto pagtulong, bakit yung tinutulungan na ang gusto pa rin tulungan? Kinukulang ba sila sa tinutulong dyan sa Kalingap? So, alam na natin yun kung ano yung purpose nila. Kaya dapat itong mga angels na to matatalino talaga. So, dapat maging maging mapagmatsyag, maging matalino, marunong mag-analyze. Diba? So, ganito yung mundo ngayon eh. Ganito yung ikot ng mundo ngayon. So, yun lang naman ang pinaka-main dyan eh. Lahat views ang habol. Sino ba naman tanga na nandito ka sa pag-YouTube? Unless kung wala ka talagang, wala kang channel na sumusuporta ka, diba? So, ang iba kasi, pasikat din. Nakikita naman natin na dito sa Kalingap na ibibigay lahat na pangangailangan ng angels, di ba? So, ayan, may mga sponsor. So, wag nila laging sinasabi na hindi naman galing sa bulsa nila, hindi galing sa pera nila. Guys, kung hindi naman na video, tsaka hindi naman hinihingi, di ba? Wala naman tayong narinig na may sinabihan na ganitong pangalan o bigyan mo ganyan. So, kusa din naman binibigay ng mga sponsors yan, di ba? So, irespeto natin yun. Kasi kahit nga ako kung ako may ibibigay, di ko kailangan marinig na pahingi, bigyan, mag-sponsor ka, mag-donate ka, kusa ko yun gagawin. Kasi yung mga nag-i-sponsors na yan, is nararamdaman nila yun. Masaya sila na gusto nila magbigay kasi nagustuhan nila yung isang tao. Lalo sa angels. Ako nga, katulad sa akin
Nga kung meron, di ko na syempre di mo kailangan antayin na magbigay ka rin, mag-sponsors ka rin, di ba? Syempre kusa kasi napapamahal ka doon sa isang tao katulad kay Joy. Yung parang lahat naman sila, di ba? Lahat naman sila may mga kanya-kanya sponsors kasi may mga puso tayo na napupusuan talaga natin sila. So, kusa ka magbibigay. Ganun lang yun, di ba? So, kaya minsan nakakainis yung mga ganyan na siguro naman sila kahit naman sila sa part nila, no? So may tinutulungan sila. Imposible naman na pag may kusa mag-sponsors, tatanggihan nila. Ay, hindi namin kailangan ng sponsors, 'di ba? Nasasabi nyo yan sa ngayon kasi wala kayo sa posisyon na to na ang mga kalingap, marami ang mga nag-sponsor sa mga angels. Siguro naman kung kayo man ang may ganong klaseng programa, may gusto mag-sponsors, wala pa kayong posible naman na tatanggihan nyo yun, di ba? So kaya minsan madali lang yan sabihin pag wala ka doon sa sitwasyon na yun, no? Kaya para sa akin talaga, no, kung ang hangad ng bawat isa is makatulong, wag nang kumontra tumulong na lang kasi kung yun naman talaga ang purpose ng bawat isa, ang makatulong, tumulong, 'di ba? Hindi yung kung ano-ano pa yung mga naririnig na sasabi. Sino naman ang nagbe-benefit, 'di ba? Ang nagbe-benefit yung mga nandiyan sa kalingap ng mga angels, 'di ba? So sila naman yung umaayos yung buhay ngayon. So sino bang umaayos ang buhay, 'di ba? Sila. Kaya alam mo hindi naman sa pag naalala ko si Reyna, no. Si Reyna is mahal ko din yun si Reyna kasi nakita ko din talaga kung paano nabago yung buhay niya, yung tuwang-tuwa ako nung mga panahon na sinasama-sama siya ni Kuya Bal sa pagbablog. Siguro parang doon nag-trigger yun sa mga ibang wakwak na parang, di ba, lumalabas na parang pinagkakapirahan, ginagamit. Para sa akin, hindi eh. Sa akin, tulong yun sa personalidad ni Rina. Kasi syempre nga naman, pag nakaka-encounter siya ng ibang mga tao, ganyan-ganyan, syempre nagbabago yung takbo ng utak niya kasi itong mga tao dito na mga inggit, sila yung umiiba ang takbo ng utak. Hindi nila iniisip kung paano nakakatulong yun sa pagkatao ni Rina. Pero binibigyan nila ng ibang kahulugan. Kaya, nagiging masama. 'Di ba? So, kasi nga mga makikitid ang utak. So, pero wala tayong magagawa sa mga ganung klaseng tao. Okay, so napalayo na tayo. Hindi natin topic dito si Rina. So, ang topic ngayon natin dito si Joy. So, yun na nga guys. So, lahat tayo kinilig, 'di ba? Nako po. Walang pwede magsabi dito sa akin hindi sila kinilig. Nakakaingit. So habang pinapanood ko ngayon, sabi ko sana ako to. Sana ako si Joy. Swerte naman ni Joy, di ba? Naku, sarap-sarap naman. Alam mo, ang sarap maging teenager na nararanasan mo sa buhay yung ganun. Minsan iniisip ko nga, no, paano kaya kung hindi siya na ni Kuya Andy, hindi siya nalingap, no? Kumusta kaya ngayon si Joy? Siguro ganun pa rin, no? Yung parang nagtsatsaga pa rin sa ganung bahay, nag-aaral na tipid-tipid sa allowance. 'Di ba? Kung babalikan natin, no? Kung babalikan natin. Kaya wag nila sabihin na sorry, excuse. Na ang mga kalingap ganito, ganyan. Naku, nakitang-kita natin kung paano nababago yung buhay nila. 'Di ba? O tingnan mo yan ngayon. Nakakaranas sila ng mga ganito na hindi ordinaryong tawag nito na mga nangyayari, 'di ba? Kasi kung isa kang mahirap, halimbawa si Joy, ganun pa rin yung buhay. Hindi naman niya mamimit sila, hindi naman niya mamimit yung mga ganitong tao, 'di ba? So, hindi niya ma-experience yung ganitong buhay, yung ganitong saya as a teenager. So, ngayon nagkakaroon ng yung yung tawag nito, yung habang nagdadalaga siya, 'di ba? Masarap yung ganun eh, na nararanasan mo yan step by step sa buhay mo na nag-enjoy ka na as teenager, 'di ba? Tapos nag-aaral ka kasi ang iba nga eh, o sige sabihin na natin na 'di ba, ang dami diyang kabataan na lungkot sila sa buhay nila kasi may naalala nga pala ako doon sa vlog ni Tikram na yung isang na natagpuan niya na babae doon sa puno ng kahoy na kumakain ang baon lang kanin tapos ang ulam asin. Guys, kung nanonood kayo kay Tikram, alam mo, gusto ko din yun na na yun na part na yun na nag-aaral ng college, yung katutubo.
'di ba? So imagine niyo yan na ganyang klaseng kalungkot ng buhay, 'di ba? So, buti na nga lang talaga itong mga angels o katulad niya kay Carla, kay Beyonce. Kung hindi sila natagpuan, nasa ganung ano pa rin sila, nasa ganung estilo pa rin sila ng buhay na walang-wala, 'di ba? Na malungkot. So, malungkot yung buhay nila habang nagdadalaga kasi wala eh. Hindi mo maranasan makipag-social life, 'di ba? Hindi mo maranasan yung kumain sa mga tingnan mo yung nagiging buhay nila ngayon. Tayo nga nagtatrabaho, hindi nga tayo maka-afford mag-travel, 'di ba? Kung ako nga Pilipinas, wala pa akong masasabi na may narating na ako ng mga pasyalan sa atin. Hindi ko narating yung Baguio na yan, Tagaytay na yan. Wala. Nagtatrabaho na ako niyan, na kumikita ako niyan. Kasi bakit? Kulang pa rin. Tingnan mo sila. Imagine mo yung buhay nila. Afford. Hindi ko sinasabi na na-afford nila galing sa bulsa nila. Pero at least yung opportunity na dumating sa buhay nila na maranasan yung ganitong buhay, maranasan yung ganitong saya sa buhay nila. Yung pag-travel na lang, hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang pag-travel. 'Di ba? Yung makarating dito sa ibang bansa. So, kung hindi ba sila napunta ng mga kalingap, na mararanasan ba nila ito? Hindi. 'Di ba? So, iwan ko ba dyan sa mga iba kung bakit nagbubulag-bulagan yung mga bashers na hindi talaga nila yan makita. Kasi ang kitid ng utak nila, ibig sabihin, yung utak nila, dun lang talaga umaano sa kung ano lang yung iniisip nila. Kaya minsan doon nakakapikon yun eh, nakakapikon, 'di ba? So hindi na lang maging masaya sa nakikita nila ngayon na ayan yung mga mahihirap na kawawa na bago yung buhay, 'di ba? So dapat maging masaya na lang tayo doon kasi ako aminin ko sa sarili ko, duman ako sa mga ganyang buhay na talagang hirap na hindi makabili ng damit. Noon, nag-aaral ako, yung shoes ko, wala akong sariling shoes. Kung ano yung pinagdumaan ng iba, yung gamit ko, yung chinelas ko, napipigtas yung ilalim, nilalagyan ko ng alambre. Yung damit ko, bilang na bilang, yun na ang lagi kong pinagsasalita. Yung uniform ko, hirap na hirap ako. Yung pagkain sa kantin, hirap na hirap ako. Wala akong budget, wala akong allowance. Nagtiis ako niyan. Hanggang sa ako nagtrabaho na. Kung ngayon nagtatrabaho na ako, wala pa rin. Pero tingnan mo sila, na dapat yung mga nararanasan nila is buhay na yan na may mga magagandang trabaho na maka-afford ka mag-travel, maka-afford ka ng mga pera-pera na limpak, di ba? Wala nga nagbigay sa akin kahit isang rose. Kahit isang rose malang na may tangkay dyan na 100 o kaya 20. Wala eh, di ko yan naranasan, di ba? Tingnan mo sila, nagdi-devote, ang social ng mga dibo. 'Di ba? Yung mga bagay na 'yan, dapat ang nakakaranas niyan yung may magandang kita na trabaho, yung mga yung mga afford na talaga, 'di ba? Isipin mo 'yan, sila na nararanasan nila 'yan na hindi galing sa hirap nila. Nararanasan nila ng malaya. Isipin niyo yan, guys, 'di ba? Kaya doon nagtataka ako kung bakit hindi pa rin kayo masaya diyan, hindi pa rin kayo kontento na suportahan itong mga bata na to na nararanasan nila yung saya sa buhay. 'Di ba? So dito lang naman natin 'to nakikita sa mga nagcha-charity vlogger eh. Na naipaparanas nila sa mga bata yung ganitong sarap ng buhay. Kaya minsan malaking question mark. Ano pa ba ang hindi makontento yung iba na kailangan mang bash pa? Hindi naman, kung gusto nyo rin ng ganito, ang dami-daming mahihirap sa Pilipinas, mag-ikot kayo dyan, ang dami, kung gusto nyo talaga tumulong, doon kayo mag-pick up, doon kayo maghanap, huwag yung nasa loob na, yun ang wawakwakin nyo. Di ba, ano maiisip mo doon? Sige nga, alam natin yun kung ano yung reason doon. Hindi naman tayo mga tanga dito, di ba? Kaya minsan nakakalungkot isipin na gano'n na ba talaga yung mga ng tao, isip ng tao, na nakikita na rin malinaw sa mga mata natin na kung paano sila natulungan, kung paano umangat ang buhay nila, kukontrahin pa rin. Ano pa ba ang kulang?
Lahat naman nabibigay, lahat naman nakukuha. Sobra-sobra na nga, kung tutuusin, sobra-sobra na. Yun, so nagagalit na. Hindi na to pakikisaw-saw. So yun na nga, nako, minsan ang hirap din talaga maging buhay chismosa, no? Pakialamera. Lahat na lang pinapakialaman, no? Lahat ko na yata pinakialaman. So syempre, ako kasi talaga is sobrang natutuwa. Kasi parang inaano ko yun sa pagkatao ko na nung mga panahon na tayo ay hirap na hirap sa buhay, yung hirap na hirap ka talaga na parang naghahangad ka ng ganito, hindi ganun kadali kunin, or minsan yan, di mo na maranasan talaga Pero na-amazed ako dito ngayon sa mga angels na kung paano biglang tumalon yung buhay nila. So, nasa level na sila ng mga sosyali na tao, di ba? Kahit na nga siguro iba na parang hindi nararanasan yung ganun yung mag-debut ka na lang na ganun kabungga. Kadalasan nga nagdidibo tayo, dibo lang may handa. Pero yung maka-receive ka ng mga money bouquet, no, na ang lalaking halaga, walang ma-receive na ganun. Yan, dadamot ngayon ng mga tao di ba? So kaya talagang proud ako doon sa mga nag-sponsors na may mga pusong nako. Kaya si God na ang bahala sa inyo. So sabi nga, pag marunong ka mag-share ng blessing, si Lord ang gumaganti. Si Lord ang nagbabalik. Doon sa mga madadamot, nako, ewan. Diba? So yun nga guys. So ito yung natin, yung pakilig ng Danjoy, photoshoot. So di bale, sa susunod na abangan natin ibang photoshoot na yun. Yun na yung future na sinasabi, 'di ba? Ako. Hay nako, di ko mapigilan ang aking imagination. Ang sarap mag-imagine sa buhay. Kaso nga lang yung imagination ko hindi para sa akin, para sa kanila. 'Di ba? So sana naman itong mga kasi mga angels, ang babata pa talaga nila, no? So pero lahat naman niya, oo nga, lahat naman sila na talagang legal age na kasi lahat na pala sila nag-18. Si Joy yata nag-18 na rin yata si Joy. 18 na ba si Joy? 18 na. Parang 18 na rin yata si Joy. Sorry. Kasi si Carla nag-debut na. Si Biancy nag-debut na. Parang si Joy yata ang mas matanda sa kanila. Alam nyo, minsan iniisip ko nung si Edo, tsaka sino ba yung babae na yun si Erica. Diba? So, hindi sila nag-click. Pero siguro kung nagpatuloy si Erica nung mga panahon na yun, so hanggang ngayon kaya okay pa rin sila ni Edo. Iniisip ko yun Okay pa rin kaya sila ni Edo ngayon. Sila pa rin kaya magka-love team. Tapos ngayon may Beyonce na pumalit. So sila yung nagtagal. So malay natin guys, no? Malay natin, no? Itong yung Cedros, alam mo gustong-gusto ko din itong Cedros na to. Kasi gustong-gusto ko yung pagkakalog ni ni Roseanne. Yung Beyonce, si Beyonce kasi is yung katangian ni Beyonce is lang siya, simple din siyang kumilos. Pero syempre beauty din si Beyonce. Si Carla laki na ng improvement, hindi na mahiyain, di ba? So si Carla kasi mahiyain, pero ang gaganda nila, di ba? May kanya-kanya silang beauty. Pero lahat sila magaganda. Kumbaga wala kang itulak kabigin. Parang pantay may mga kanya-kanya lang sila styles. Syempre bawat may mga kanya-kanya personalidad, di ba? Kaya lahat natin yun i-embrace, lahat natin yun tanggap. Kung ano man yung mga kanya-kanya nilang katangian sa buhay. No? So, malay natin, no? Aabangan natin. Pero, syempre, una muna aabangan natin yung makapagtapos talaga silang lahat. Parang, grabe, no? Kung, si Beyonce pala, high school pa lang si Beyonce, no?
ang college na si Eden, si Joy, tsaka si Carla, si Rose, ano. Tapos, pare-pares pa naman sila ngayon first year college na. Naku, saya-saya siguro ng Kalingap kung lahat ito is makagraduate, no? So, ilan yan na magagraduate ng sabay-sabay. Naku po, ang dami agad professional. O, sana nga talaga, sana magtuloy-tuloy yung, ano, kaya suportahan natin yung buong Kalingap, sina Kuya Bal, sina Rab, suportahan natin yung ano nila, yung programa nila na hindi lang, kasi syempre itong mga angels na to, panigurado naman na lilingon yan. Pero hindi naman natin sinasabi na inuobliga yan. Di ba? Wala naman ganun. Pero panigurado naman ako kasi mabubuti naman ang mga puso nila. O, syempre, kahit pa paano magkakaroon sila ng contribution dyan sa mga Kalingap. So, who knows in the future na palaki ng palaki ang programa ng Kalingap na mas marami pa talaga silang matulungan na mga mahihirap para naman mabawas-bawasan yung mahihirap na tao sa atin, di ba? So, naku po, dami-daming mahihirap sa atin. So, wala naman, ang iba wala talaga ang kakayanan. Gustuhin man nila mahirap. So, ngayon, hayaan natin na lumago ang ganitong programa para mas madami pang matulungan, mas marami pang mabago mga buhay, mas marami pang makapag-aral, makahanap ng maayos na trabaho, di ba? So, ang sarap ng ganung pakiramdam. So, wag niyo kainggitan yan. Kasi kung ang purpose talaga natin lahat is makatulong, ang dami-daming pwedeng tulungan. Hindi lang yung nasa loob ng Kalingap ang dapat niyong pick upin. Na kung kailan yung tinutulungan niya, tinutulungan na, yun yung pa rin yung gusto ninyong tulungan. Ano ba naman yan? Ang dami-dami dyan, dami-dami dyan na pwedeng tulungan. Kaya doon na kayo maghanap sa labas. Wag na yung nasa loob. Diba? Kasi maayos ng buhay ng mga yan na tinutulungan na yan eh. Kaya ang hirap talaga. Kung sa bagay siguro nga ganun talaga. Hindi natin pwede makontrol yung mga ganyang klaseng pangyayari. Pero andito naman tayo, 'di ba? So hindi naman tayo bulag. So alam naman natin yung mga purpose natin, alam naman natin sa sarili natin kung ano yung intention natin sa pagsuporta, 'di ba? So basta ako ito lang ang masasabi ko. Sa umpisa pa man, simula pa man noong una nakilala ko yan si Kuya Bal, siya talaga ang nag-inspirasyon ko. So, dati may isa akong account na sa umpisa, talagang nagre-reaction na rin ako sa mga vlog. Kasi gusto, nung Serena, hindi Serena, yung, sino ba yun na tinutulungan na ngayon ni Kuya Jason? Na talagang umayos na yung buhay. So, isa yan sa gusto ko din noon na ngayon maayos si Robilin, 'di ba? Si Robilin, so maayos na rin yung buhay ni Robilin ngayon. So, yun nga, 'di ba dati wala pa naman silang programa na may ganito, may mga angels. So, ngayon may batch to na, 'di ba? So, parami na ng parami. Aabot yan sa ilang batch. Kaya kung patuloy natin na susuportahan ng Kalingap, so maraming mababago ang buhay. Okay? So, baka ang makaka-relate lang kagaya ko na talagang ako kasi duman ako sa ganyang buhay. Sa totoo lang, nakatira ako sa bundok. 7 kilometers away. Ang lalakarin ko galing bahay namin papuntang school. O, tapos, nagbabaon kami noon, nakalagay pa sa dahon ng saging. At yung baon namin na ulam, tuyo na inihaw. Maswerte ka na kung may mantika ka na pampreto. Yes, totoo yan. Kaya talagang nakakaano ako sa buhay nila. Hindi pa nga nila naranasan yung ganyan eh. Kasi kami noon talaga baryo, nung mga panahon kasi na yun, yung talagang baryo yung tinirhan namin na walang kalisada, walang kuryente, yung lampara lang, yung ilaw na may gas, tapos tela lang yung sinisindihan. Ganyan yung buhay namin noon. Imaginein mo yan, 2 o'clock na madaling araw, gigising na ako para mag-prepare ako ng baon namin. At hindi namin afford bumili ng baon na kahit man ng plastic. So, ano yung binabaon na namin? Dahon ng saging. Pero guys, masarap naman kumain sa baon ng dahon ng saging. Pero ganyan ang buhay namin noon. Kasi may mga kamag-anak kami kaya nga na-appreciate ko yung mga sponsors ngayon. Kasi bakit? Noon may mga kamag-anak kami na parang kaya naman talaga kami ambunan na kahit papaano, di ba? Pero wala eh. Kaya nga, paano kung hindi na-appreciate yung mga nag-sponsors? Ni walang bahid ng dugo, ni walang dumadaloy kahit kunting dugo sa kanila dyan sa mga angels na yan. Pero bakit willing sila magbigay ng limpak-limpak na tulong? Kasi may mga totoong puso. Yan nga sinasabi ko sa inyo eh. Kahit kamag-anak nyo, pag napakamalas nyo, kung may mga kamag-anak kayo na madadamot, di ba? So kamag-anak nyo yung kadugo, how much more na makatulong yan sa hindi ka ano-ano?
'Di ba? Kaya paano mo hindi ma-appreciate yung mga nag-sponsors na ibang tao? Kasi may puso, 'di ba? May puso. So kahit bibihira na lang yan ngayon na pagdating sa pera, ganun kadali magbigay. Kasi ang hirap ng pera, aminin natin yan, ang hirap ng pera. Kaya yung mga nag-sponsors na yan, i-appreciate natin yan. Hindi ganun kadali, lalo kung yung pera na yan, pinaghirapan talaga nila, dugot pawis, tapos itutulong lang. Kasi bakit? May puso sila. Kasi kung wala kang puso, hindi mo magagawa ang bigay. 'Di ba? Ganun lang yung kaya nga sabi ko sa inyo, ganun ako kaano dito sa mga angels na to na nakikita ko kung paano sila natatagpuan. Kasi ang hirap. Pag ikaw ang nakaranas ng ganyang klaseng buhay, doon ka makaka-relate. So siguro doon sa iba sa mga nagbabas, hindi ganun ang buhay nila, di ba? Hindi nila alam yung kahirapan. Hindi nila alam yung totoong nararamdaman ng isang taong mahirap. Kasi minsan kasi pag hindi ka dumaan sa ganyang sa ganyang buhay, maawa ka, makikita mo, pero hindi mo ramdam yung totoong nararamdaman ng isang taong mahirap. Hindi nyo yan alam. Kasi kami lang ang makakaalam noon na dumaan kami sa ganyang sitwasyon. Kaya nga, di ba, tulad, sabi ko sa inyo niwala akong chinelas noon. Naglalakad kami noon ng 7 kilometers, bit namin yung chinelas. Kasi ang dinadaanan namin putikan. Imagine nyo yun. Siguro nung mga panahon na yun, parang masaya din ako kung isa din ako sa natagpuan na parang nilingap, di ba? So at least hindi ko na naranasan ng tuloy-tuloy ang ganyong klaseng buhay, pero wala no choice ako tsinagaan ko yun. Hanggang sa nagdesisyon ako na magtrabaho. Kaya ngayon ang inaano ko sa mga angels, i-grab yung ganitong opportunity. Kasi minsan lang to dumating sa buhay. Huwag sayangin, huwag agad mag-isip na mag-asawa or sa bagay dyan naman sa kalingap, sigurado naman tayo na pagdating sa bagay na yan is safe sila sa ganun. Kaya pahalagahan yung opportunity na dumating sa buhay nila ngayon kasi yan ang magbabago ng buhay nila, oras na makapagtapos sila. Kasi ang pag-aaral ng college, ang pag-aaral hindi ganun kadali. Ang hirap-hirap. Ngayon, paano sila mahihirapan? Ako noon nag-aaral, lahat ko na iisipin. Pambayad sa boarding house, pambaon, pambili ng project. Hindi ka makapokus sa pag-aaral mo kasi ang dami mong iisipin kung paano mo ipoprovide yan. Isamantalang ang mga to, pupuntahan na lang, may marireceive na pera kasi nagbigay si ganito sa boarding house, sa pagkain, lahat. So kayo wala nang rason para magkaroon pa ng hadlang sa pag-aaral nila. Diba? Lahat naka-provide, tatanggap ka na lang natatanggap. So kaya itong mga angels na ito, so hindi din talaga malayo na pwede nila ma-achieve yung mga nasa top sila kasi may nagpo-provide ng kailangan na nila. Diba? So kaya itong mga sponsors na to, sobrang sakripisyo din sila na imbis na sa bulsa na nila, talagang tinatapyasan pa nila. Minsan nga, parang tingin ko, hindi lang tapyas talagang nagbibigay. Diba? So kaya sa mga angels, so ito lang yung maipapayo ko sa mga angels. Pahalagahan. Saka talagang mag-aral na talagang hindi, kasi kung mag-aral ka naman ng mabuti, kung makakuha ka naman ng magandang grado, hindi naman ang magbe-benefit, kahit na may nag-sponsors, hindi naman sila magbe-benefit niyan in the future, diba? So sa kanila, yung makita kayo na nakapagtapos, nakapag-aral kayo ng mabuti, malaking malaking balik na sa kanila yung kabayaran. Diba? So halimbawa, mag-aral kayo ng mabuti, makakuha kayo ng mga magandang grades. So sino magbe-benefit niyan? Kayo. Pag nag-apply kayo ng trabaho, madali kayo makahanap ng trabaho, diba? So ganun lang 'yun. So mag-focus kayo ngayon kung ano yung goal. Hayaan yung mga nangbabash kasi wala naman talaga yan maiambag. Sabi ko nga, wala namang problema mambash, basta manood. Okay? Basta manood. At least dagdag revenue yun, dagdag views yun. Manood kayo. Wag lang yung bas ng bas, manood kayo. Kasi blessing din 'yan, 'di ba? Pero yung kung may mga masasabi man kayo, nako, marunong na yung mga angels na 'yan, may mga isip na mga hindi na yung mga bata. Alam na nila kung sino talaga ang nakakatulong sa kanila, 'di ba? So wag na lang magpa-apekto kasi ganun talaga ang takbo ng mundo ngayon, lalo sa social media, 'di ba? So kailangan tanggapin kung ano yung mga ibabato sa iyo. Hala, sige, kung alam mo naman sa sarili mo na wala namang katotohanan yan, di hayaan mo. 'Di ba? So ayan na nga guys. Kanina kilig na kilig ako. Pero ngayon, bakit ako kinikilig sa galit?
So, ganun lang talaga ang concern natin sa mga angels kasi mahal natin sila. So, syempre, parte sila ng kalingap. Kumbaga, ang pambuhay nila ngayon is nagiging parte na rin ng buhay natin kasi syempre sumusuporta tayo sa panunood, ganyan. So, may malaking impact sa buhay natin, di ba? So, lahat dito, kumbaga, hindi lang naman tayo nakakatulong sa kanila, nakakatulong din sila sa atin. Kaya nga, di ba? Kaya nga may response tayo, di ba? Ngayon natin sila sinusuportahan kasi may nakukuha din tayo sa kanila. Hindi man tayo nakakakuha sa kanila pag pag-uusapan pera, yung pagpapasaya. So isa 'yun sa nakukuha natin sa kanila kung paano nila tayo napapasaya, kung paano sila naka-contribute sa araw-araw natin na buhay. Kasi ang lungkot-lungkot ng buhay, 'di ba? Pero minsan naiirita ako sa kanila, ha? Pinaiinggit nila tayo. Bakit sila lang yung may mga ganung partner nang gwagwapo? Joke. So, yun nga guys. So, dito na lang muna. So, medyo napahaba ang ating pakikisaw-saw. Grabe, no? Pakialamera talaga. So, yun na nga guys. So, yun. Salamat ulit sa mga nagsuporta sa aking channel, sa kayong mga nag-subscribe. So, appreciated ko po kayong lahat. So, suportahan natin ang tuloy-tuloy ang buong kalingap. So, buong kalingap, buong K-Boys, mga angels. So, lagi tayo nandyan sa tabi nila para naman kahit pa paano, 'di ba? Sa oras ng mga kailangan nila ng mga ate, andito tayo sa kanila. So, yun lang guys. Thank you.